Maligayang pagbati po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Ron. Nais ko lang ibahagi ang ilan sa mga karanasan ko sa kababalaghan noong nakaraang summer break nang pansamantala akong nagtrabaho sa isang maliit na coffee shop dito sa amin. Ganito po kasi iyon. Estudyante akong sapat lang ang baon, pero napakarami ring kailangang pagkagastusan sa eskwelahan. Kaya noong bakasyon, imbes na tambay lang sa bahay, naisipan kong maghanap ng trabaho. Nag-ikot ako sa mga online platform at wala pang isang araw, may nakita ako. Isang coffee shop sa bayan na ikukubli ko na lang ang pangalan. Agad akong nag-inquire at kinabukasan, pumunta na ako doon para sikasuhin ang mga papeles. Sa madaling sabi, natanggap ako at agad ding nagsimula. Ilalarawan ko lang ang lugar. Sakto lang ang laki. Malapit sa kalsada kaya maganda ang pwesto. Ang ambiance ay aesthetic, maaliwalas, at patok na patok sa mahihilig mag-post ng litrato. Instagrammable nga kung tawagin. Pero noong unang araw ko pa lang, may hindi agad maipaliwanag na pakiramdam. Parang may kabigatan sa hangin na hindi matukoy kung saan nanggagaling. Maliwanag ang mga ilaw, maayos ang lahat, pero bawat hakbang ay may kakaibang lungkot na bumabalot. Inisip ko na lang na bago lang ako at naninibago. Subalit habang tumatagal ang mga araw, lalo pang lumalala ang pakiramdam na iyon. May mga sandaling biglang sisikip ang dibdib ko kahit kakaunti lang ang customer. Kung minsan, mag-iiba ang temperatura. Iinit, pagkatapos ay lalamig ng walang dahilan. May mga regular customer pang nagkukwento tungkol sa cold spot malapit sa children's books section. Natatawa pa ako noon, pero sa loob ko, kinikilabutan na. Isang gabing nag-aayos ako ng mga libro. May aninong dumaan sa salamin ng estante. Paglingon ko, wala naman. Paulit-ulit na ganoon ang nangyari. Hanggang sa masanay na lang kaming mga staff na magkatinginan ng may pagtataka. Alam naming lahat na may kakaiba, pero walang gustong magsalita. Hanggang sa isang gabi, 8:30 ng gabi, nangyari ang unang insidenteng talagang hindi ko malilimutan. 3 kaming staff noon. Abala ang isa sa pagsiserve, ang isa na may nasa kusina, habang ako ang nasa counter na nagtitimpla ng 3 iced coffee. Malinaw na malinaw sa alaala ko. Magkakatabi yung 3 baso at kukunin ko na lang ang mga takip. Tumalikod ako sandali para abutin ang mga takip sa itaas ng istante. Nang humarap akong muli, napansin kong 2 na lang ang baso. Wala na yung isa. Akala ko nagkamali lang ako, kaya sinilip ko ang ilalim ng counter, likod ng espresso machine, maging ang ref. Wala talaga. Hindi ko na pwedeng paghintayin ang customer, kaya gumawa na lang ako ng panibagong iced coffee at isinerve. Pagbalik ko sa counter, ganoon na lang ang pagtigil ng puso ko nang makita ang nawalagang baso. Nakaupo lang sa mismong pwestong pinaglagyan ko kanina. Basa pa ng condensation, malamig, na parabang hindi nawala. Napatitig ako ng matagal at pakiramdam ko ay may kung anong tumatawa sa di kalayuan. Tinanong ko ang mga kasamahan ko kung sino sa kanila ang kumuha. Pero nagtaka lamang sila at nagsabing wala silang ginalaw. Parehas ang sagot nila. Hindi nila alam. Pinilit kong isihin na pagod lang ako
na baka nalimutan ko lang. Pero alam kong hindi iyon ang totoo. Nagpatuloy ang shift ko ng tulala at mula noon, hindi ko na mabitawan ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin sa counter na iyon. Makalipas ang ilang araw, Sabado, 5 pa lang ng umaga at kabubukas lang namin. 2 lang kami ng kasamahan kong si Emma. Nag-aayos ako ng pastries nang magpaalam siyang magsi-CR. Maya-maya lang, pabalik siyang nagtatakbo, maputla ang mukha, humingal, at panay ang lingon sa likuran. Halatang halata ang takot. Tinanong ko kung anong nangyari. Ikinwento niyang habang nasa loob siya ng cubicle, biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Mahina ang yabag, pero kita niya sa ilalim ng pinto ang maliit na anino. Maliliit na paang naglalakad. Nakarinig siya ng mahinang hagikgik ng bata. Nakayuko siya at nakita ang pares ng maliliit na talampakan na tumigil mismo sa harap ng cubicle niya. Kumatok iyon. Pagkatapos, tumakbo ang mga paa papunta sa katabing cubicle. Nang makalabas siya, sinilip niya iyon. Walang tao. Tiningnan namin ang buong banyo at wala talagang bata. Wala pa kaming customer noong oras na iyon, kaya imposibleng may batang nakapasok. Nanlamig ang buo kong katawan. Buong araw na nanginginig si Emma at hindi na siya nag-CR mag-isa kailanman. Ang maliliit na yabag na iyon ang patunay na hindi guni-guni lamang ang nararamdaman namin. Makalipas ang mga 3 araw, bandang 7 ng gabi, katamtaman ang dami ng tao. Hindi kaunti, hindi rin sobra. May magkaibigang customer na umorder ng 2 pastry at 2 iced coffee. Nagbayad sila at naupo sa tabi ng glass wall. Inihanda ko ang order sa tray at maingat na naglakad palabas ng counter. Habang naglakad, biglang may batang tumakbo sa aking harapan. Sobrang bilis at talagang wala sa oras. Nagulat ako ng husto, napatid ang paa ko, at bumagsak ang tray. Nagkalat ang pastries at tumapo ng kape sa sahig. Napatitig ang lahat ng customer. Nilapitan ako ng mga kasamahan ko at agad kong sinabi na may batang biglang tumakbo at sumulpot na lang. Pero nagkatinginan sila at sinabing wala silang nakitang bata. Nilibot ko ang tingin sa buong coffee shop at totoo nga, ni anino ng bata, wala. Kinilabutan ako ng todo at hindi makaimik. Hinayaan nila akong magpalit ng apron at magpahinga muna. Pero habang nakaupo, paulit-ulit kong nire-replay sa isip ko ang imahe ng batang tumatakbo. Tiyak na tiyak ako. Nakasuot iyon ng kupas na dilaw na bestida at parang sunog ang ibang bahagi ng balat. Pero nang ibinahagi ko iyon sa kanila, lalo lang silang natakot at sinabing wala silang nakitang ganoong bata kailanman. Mula noon, hindi ko na magawang maglakad ng kumpiyansa sa loob ng coffee shop. Palagi akong nakabantay sa paligid. Muli lumipas ang mga araw at doon na nangyari ang pinaka-nakakatakot na pangyayari. Biyernes ng gabi, bandang 9, paubos na ang customer at naglilinis na kami para magsara. Napansin naming tahimik na nakaupo si Lisa, isa naming kasamahan, na tila yakap-yakap ang sarili at nanginginig. Tinanong niya kung pinalakas namin ang aircon dahil sobrang lamig daw. Tiningnan ko ang thermostat, pero normal lang ang setting. Hinipo ko ang leeg niya. Wala naman lagnat.
Nagpatuloy kami sa paglilinis at sinabing magpahinga lang siya sandali. Makalipas ang mga 30 minuto, nasa kusina na kami, nagpupunas ng mga gamit. Nakatalikod ako nang biglang sumigaw ng malakas si Emma, iyong kasamahan kong nakakita ng bata sa banyo. Halos mawalan siya ng boses sa takot. Nakaturo kay Lisa na noon ay nakatayo lang sa harap ng malaking stainless steel na ref. Makintab yun, parang salamin. Ayon kay Emma, nakita niya sa refleksyon ng isang batang babae na nakakapit sa bewang ni Lisa. Sunog ang ilang bahagi ng katawan nito at suot ay lumang pink na bestida. Nakatayo lang ito, mahigpit ang yakap na parang humihingi ng init. Agad akong napalingon kay Lisa, pero wala naman siyang nararamdaman. Nagkagulo kaming tatlo. Nagtatakbuhan palabas ng kusina, nag-iiyakan sa takot. Wala kaming ibang ginawa kundi magsara agad ng coffee shop ng gabing iyon. Mula noon, araw-araw na lang may paramdam. May mga pintuang kusang bumubukas, mga librong nahuhulog mag-isa, at ilang beses kong narinig ang hagikgik ng bata sa sulok ng storage room. Lumala ang lahat at para kaming nagtatrabaho sa isang lugar na pinamumugaran ng mga kaluluwa. Nawalan kami ng kapanatagan. Hanggang sa matapos ang summer at umalis ako sa trabahong iyon. Bumalik ako sa universidad. Isang araw, habang nagkukuwentuhan kami ng isang kakilala, nabanggit kong nagtrabaho ako sa coffee shop na iyon noong bakasyon. Bigla siyang tumigil at bumulong sa akin. Tinanong niya kung alam ko daw bang dating bahay ampunan iyon. Napatda ako. Hindi ako makapagsalita. Dinugtong niya ang kwento na noong dekada 80 raw, nasunog iyon at maraming batang nasawi, karamihan ay mga batang babae. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang mga batang multo, ang ginaw, ang bigat ng paligid. Lahat iyon ay bakas ng trahedyang naganap sa lugar na iyon. Ang refleksyong nakita ni Emma sa ref, ang batang babae sa banyo, ang tumatakbong bata na may sunog na balat. Hindi sila imahinasyon. Sila ang mga kaluluwang nanatili, mga biktima ng apoy na naghahanap pa rin ng init. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang tag-init na iyon, kinikilabutan pa rin ako. Ang bilis lang magtayo ng negosyo sa isang lugar na puno ng masasakit na alaala. Iyon ang kwento ko. Mula noon, hindi ko na magawang tumambay sa mga cafe nang hindi nag-iisip kung ano kaya ang dating nakatayo roon. Salamat sa pakikinig. Maligayang pagbati po sa inyo. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Hindi ko na lang sasabihin ang tunay kong pangalan, pero isa akong tahimik na tagapakinig ng channel mo. At ngayong araw na ito, lakas loob na rin akong magbabahagi ng mga karanasang hindi ko malilimutan. Lahat ng ikukwento ko ay naganap sa iisang building lang. Isang fast food chain na minahal na nating lahat mula pagkabata. Alam nyo na yun, yung may mascot na bubuyog. Doon mismo nangyari ang lahat. Nagsimula ito noong 3rd year college na ako. Bakasyon na naman, kaya marami akong free time. Imbes na maburo sa bahay, naisipan kong mag-apply bilang service crew sa isang branch malapit sa amin. Sinamantala ko yung opportunity.
At dahil nga kaunti ang tao noon, natanggap agad ako at the same week. Yung pagod ng trabaho, sobra, lalo na kapag closing shift. Pero sanay naman ako sa hirap. At oo, kailangan mong maging bubbly palagi dahil napakaraming tao ang dumarating, iba-iba ang mood at ugali. Pero naging maayos naman ang management, kaya tumagal ako ng mahigit 1 taon. Ang isa sa pinaka-hindi ko makakalimutang bahagi ng trabahong yun, bukod sa libreng pagkain, ay yung mga kakaibang bagay na naranasan ko. Oo, sa branch na yun. Hindi ko inakala na sa likod ng masayahing lugar na yun ay may ganong klaseng kwento. Nagumpisa ito isang gabi. Bandang 9 na yata yun. Inassign ako sa party area sa 2nd floor. May nag-celebrate ng birthday doon at katatapos lang. Kailangan ng maglinis at 2 lang dapat kami. Pero yung kasama ko, naantala sa baba dahil may inaayos sa inventory, kaya naisipan kong mauna na. Pagdating ko sa itaas, diretso trabaho agad. Inipon ko ang mga basura sa isang malaking garbage bag, nagwalis at inayos ang mga upuan. Tahimik na tahimik yung buong palapag. Habang nakayuko ako at nagpupulot ng mga tissue sa sahig, halos mapatalon ako nang may biglang sumigaw na boses ng bata sa may bandang likod ko. Sigaw talaga. Parang naglalaro na masaya pero malakas na malakas. Boses lalaki yun, hindi ako pwedeng magkamali. Sa lakas noon, para lang nasa kabilang mesa siya. Agad akong napalingon sa direksyon na yun pero walang bata. Nagpanik ako ng bahagya at inikot ng tingin ang buong party area. Ako lang mag-isa. Kinilabutan na ako noon pero wala akong choice kundi ipagpatuloy ang trabaho. Kailangan matapos agad dahil marami pang gagawin sa baba. Makalipas ang siguro 5 minuto, habang nagpupunas ako ng mesa, bigla namang nag-flicker yung mga ilaw sa buong 2nd floor. Hindi yung simpleng pagkislot lang, kundi namatay talaga sila ng tuluyan ng mahigit 2 minuto. Nakatayo lang ako sa dilim, naghihintay. Pero bago pa man tuluyang mag-sink in sa akin yung kaba, may sumunod agad. Yung balloon arch na nakaset up malapit sa upuan ng birthday celebrant kanina, bigla na lang isa-isang pumutok. Sunod-sunod na putukan na parabang may naglalakad at sadyang tinutusok ang mga ito. Doon na ako hindi na nagdalawang isip. Dali-dali akong tumakbo pababa ng hagdan, tumatayo ang balahibo ko sa braso. Pagbaba ko, nasa lubong ko ang manager at yung kasama ko na paakyat na rin sana para tingnan kung bakit namatay yung ilaw. Hingal na hingal ko na ikinwento ang lahat. Habang nagkukwento pa lang ako, may naririnig na kaming parang yabag ng tumatakbong bata sa may ceiling ng 2nd floor. Nagkatinginan na lang kaming lahat. Simula noon, hindi na ako agad bumalik doon ng mag-isa. Binigay na lang sa iba yung task na yun dahil alam kong hindi ko kakayaning maglinis ulit doon mag-isa. Ang isa pang karanasan ay noong may nag-book ng birthday party para sa bunso nilang anak na babae, 3 taong gulang pa lang. Itago natin siya sa pangalang Mia. Naganap yung party ng 2:00 ng hapon. Ako ay naka-assign ulit sa taas. Nag-aasikaso ng pagkain at sumasayaw pa nga para sa performance namin para sa mga bata. Masaya ang lahat, nagtatawanan yung mga bisita at mga bata.
Pero habang nag-uobserve ako, may napansin ako kay Mia, yung celebrant. Oo, nakangiti siya at nakikipaglaro, pero maya't maya ay lumilingon siya sa isang bakanting sulok. Para bang may tinitingnan siya doon na hindi namin nakikita. Nanlalaki yung mata niya at palaging napapalunok. Sinundan ko yung tingin niya at napunta yon sa isang empty table na hindi ginagamit nang nasa pinakadulo. Hindi ko na siya napapansinin pero maya-maya bigla na lang humagulgol si Mia ng napakalakas. Tumayo siya at tumakbo sa mami niya. Umiiyak na tila takot na takot. Agad siyang binuhat ng mami niya at inalo. Halos tumahimik ang buong party area. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Nang tumahan siya, nilapitan namin para tulungang pakalmahin. Nakarating kami sa eksaktong moment na tinatanong na siya ng daddy niya kung bakit siya umiiyak. Ang sagot ng bata, sabi niya, may batang lalaki daw kasing nakaupo doon sa sulok na kanina pa siya tinititigan. Itinuro niya mismo yung bakanteng mesa. Ang sabi ni Mia, yung bata raw ay walang mata at puno ng dugo ang mukha. Lumamig yung pakiramdam naming lahat noon. Yung mga magulang ni Mia ay napatingin sa aming mga crew. Naghahanap ng paliwanag, pero wala kaming masabi. Wala talaga. So ang ginawa na lang namin, pinilit namin ibalik yung jolly atmosphere. Nagpatugtog ulit kami at pinakalma si Mia ng mga magulang niya. Natapos naman ng maayos ang party. Pero pagkaalis ng pamilya, yun na lang ang pinag-usapan naming lahat habang nagliligpit sa second floor. May isa pa. Umaga ito, may kabilang birthday party ulit sa second floor. Nandoon ulit ako, busy sa pag-aasikaso ng handa at bisita. Maya-maya ay nag-start na yung games at yung mga bata ay naglalaro na sa gitna. Ako naman ay bababa na sana para kumuha ng supplies sa stock room. Habang naglalakad ako palabas ng party area, napansin ko ang isang batang babae na tahimik na nakatayo malapit sa mismong sulok na yun, yung may bakanting upuan. May hawak siyang chicken joy at juice. Mukha siyang inosenteng-inosente at yung posture niya para siyang may inaalok ng pagkain sa kaharap. Nakangiti pa siya at tila may kinakausap. Pinilit ko dapat siyang baliwalain, pero nanalo ang kuryosidad ko. Nilapitan ko siya at lumuhod para pumantay sa kanya. Tinanong ko kung bakit siya nandito at hindi sumasali sa games. Yung sagot niya, "Sir," ay sobrang chill lang. Niyayaya niya raw kasing kumain yung batang lalaking nakaupo sa upuan na yun. Kanina pa raw yun doon, mula nang dumating sila, pero ayaw raw lumapit sa iba at hindi rin kumakain. Hindi man lang siya natatakot, kasi mukha lang daw normal na bata na malungkot. Tumindig ang balahibo ko sa batok. Alam kong hindi namin nakikita yon, pero para sa kanya, totoo. Ang ginawa ko na lang, dahan-dahan ko siyang ginabayan pabalik sa mga kalaro niya. Sinabihan ko siyang hayaan na lang muna yung batang yon at baka gusto lang mapag-isa. Medyo nagdalawang isip pa siya, pero kinalaunan ay sumama na rin siya sa mga naglalaro. Pero ako, nang bumaba ako para kumuha ng supplies, yun na lang ang laman ng isip ko. Buong natitirang oras ng party, paulit-ulit akong napapatingin sa bakanting upuan na yon.
Hindi ko maiwasang isipin na nandoon pa rin siya. Nakaupo at tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Mapagpalang araw po sa iyo, Sir El, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang MJ. Ang isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan ay nangyari noong nasa call center pa ako nagtatrabaho. Puro night shift ang schedule ko noon. Malalim na ang gabi pero nasa pantry area pa rin ako ng building, mag-isang nag-aayos ng mga gamit pagkatapos ng break. Tahimik na sa paligid. Halos tapos na rin ako. Kaso noong paalis na sana ako, biglang sumulpot ang team leader namin at kinausap ako sandali tungkol sa bago kong sked. Working student din kasi ako noon at kailangan talagang i-align ang training sa school para hindi magkaproblema. So ayun, mas lalong na-delay at naiwan akong mag-isa sa area na iyon. Ang natitira na lang talaga ay iligpit ang mga upuan at ibalik yung tray ng mga ginamit na baso. Agad ko nang inipon ng mga iyon at didiretso na sana palabas ng pantry nang mapahinto ako nang mapatingin ako sa may glass partition. Kalinis-linis na namin iyon ng kasama ko kanina, pero grabe yung pagkalukot ng mukha ko nang makita kong may malalaking bahid na naman ng dumi doon. At ang mas nakakapangilabot, hindi simpleng mantsa ng kape iyon kundi parabang mga marka ng palad at talampakan ng isang bata. Parang nilalaro ng bata yung chocolate syrup dahil tila yun yung ginamit niya para i-drawing ang mga bakas niya paakyat doon sa glass partition. Tumayo ang mga balahibo ko sa braso at batok kaya mabilis akong lumabas ng pantry. Sakto namang pabalik na rin ang kasamahan ko na galing sa meeting. Ikinwento ko agad sa kanya yung nakita ko at hinila niya akong pabalik. Nakita niya rin yung mga bakas pero kinumbinsi na lang niya akong huwag masyadong mag-isip. Kaya noong oras na yun, nagkunwari kaming walang nangyari at pinunasan na lang namin yung glass partition. Ilang buwan pa akong tumagal sa kumpanyang iyon. At oo, sa loob ng mga buwang yun, hindi ako tinantanan ng kung anumang yun sa pantry area sa kabilang wing. Nakahinga lang ako ng tuluyan noong nag-resign na ako para bumalik sa pag-aaral. Yun nga pala ay nangyari noong matapos ang bakasyon. Isa na akong ganap na arkitekto ngayon. Matagal na rin akong nasa propesyong ito. Okay naman ang trabaho ko sa opisina. Pero kung minsan, kapag may oras, nagtuturo din ako sa isang kolehiyo malapit sa amin. Kadalasan ay nagiging instructor ako tuwing summer break dahil available ako sa mga oras na iyon. Wala naman akong problema sa pagtuturo. Pero last summer ay nagkaroon ako ng kakaibang karanasan sa kolehiyong yon. Ang hawak ko noon ay mga irregular students na nasa mahigit 20 tao. Ang schedule namin ay 6 hanggang 8 ng gabi. Night class. Major subject yung tinuturo ko. Kaya talagang pinagbubuti ko ang pagtatapos agad ng trabaho sa site para makapagturo ng maayos. Dahil summer noon, kakaunti lang talaga ang tao sa campus. Yung mga kumukuha lang ng summer classes at yung mga professor na tulad kong kumukuha ng extra load. Meron din namang mga full-time professors pero madalang ko silang maabutan kasi gabi na nga ako pumapasok. Maayos ang daloy ng klase noong una. Pero makalipas ang ilang meetings, doon na nagumpisa ang katatakutan naming lahat. Dito na natin simulan. Nangyari ito 6:30 ng gabi.
Kumpleto na ang lahat sa room. Nasa ika-4 na palapag kami. Nasa harap ako at nag-check ng attendance gamit ang mga index card. Tinatawag ko isa-isa at pinipirmahan ang card nila kapag present at minamarkahan ko ng X kapag absent. Tumagal din ng ilang minuto ang attendance bago ko binitawan ang mga index card sa table. Akala ko, tapos na. Kinuha ko na yung laptop ko at ibubuka ko na sana ang bibig ko para i-present ang lesson. Pero sa gitna ng katahimikan ng kwarto, biglang may narinig na boses na medyo malakas, sapat para marinig ng lahat. "Sir, hindi po ako natawag." Agad akong nag-angat ng tingin at nagtanong kung sino yung estudyanteng hindi ko tinawag. Boses lalaki yun, "Sir." Nagkatinginan ang mga estudyante ko. Bakas sa mga mukha nila ang pagkalito. Nagtatanong sa isa't isa kung sino yung nagsalita dahil walang umaamin. Naguluhan na rin ako, kaya inulit ko ang tanong ko. Sino yung hindi ko natawag? Natahimik ulit ang buong klase at muling nagtinginan ang lahat. Noong ilang minuto na ang nakalipas at wala pa ring umaamin, doon na pumasok sa isip ko na baka hindi ordinaryong estudyante yung nagsalita. Baka may kakaiba kaming kasama sa room ng gabing yun. Dahil kailangan ko nang mag-discuss, pinilit kong pag-aani ng atmosphere sa loob at sinimulan na ang lecture. Pero kahit na tinuloy namin, alam kong halos lahat sila ay litong-lito at hindi pa rin makalimutan yung nangyari noong gabing iyon. Ang isa pa sa hindi ko talaga makakalimutan ay noong isang gabi, 6 na ng gabi ito. Busy ako noon sa pagpapaliwanag ng isang komplikadong topic para sa prelims. Bigla na lang may nagbulungan ng mga estudyante kong dating tahimik na nakaupo. Kung kanina ay nakikinig sila, unti-unting pumihit ang mga ulo nila patungo sa hallway sa may balcony area na parang may tinitingnan doon. Noong mapansin kong wala na sa akin ang focus nila, bahagya akong tumikim at tinanong sila kung ano yung nasa labas. Nagkatinginan sila at halatang nag-aalangan kung sasabihin nila sa akin ang totoong rason. Hanggang sa binanggit ng isa kong estudyante. May nakita raw yung isa nilang kaklase na babaeng estudyante na nakatayo sa mismong railings ng balcony. Nakatayo lang daw doon at gulat na gulat sila noong bigla na lang itong tumalon mula sa palapag na yon. Agad kong tinanong kung sigurado ba sila habang nagmamadali akong tumakbo palabas ng hallway para sumilip sa baba. Nag-alala ako sa isiping baka may estudyanteng talagang tumalon. Sumunod ang mga estudyante ko sa akin at sabay-sabay kaming dumungaw. Pero pagtingin namin sa baba, wala talagang katao-tao. Walang babaeng estudyante na naaninag. Noong tiningnan ko ang mga estudyante ko, para silang nahihiya at hindi malaman ang sasabihin sa akin. Ang pumasok na lang sa isip ko ay baka kung ano na naman yun. Alam na naming may nagpaparamdam. Ang ginawa ko ay pinilit ko silang pakalmahin at pinabalik sa loob. Halata sa itsura nilang hindi na sila mapakali, kaya nag-decide na lang akong i-dismiss ng maago ang klase. Nauna na silang nagpaalam sa akin, habang ako ay naiwan para i-keep yung projector. Noong paalis na ako, bigla akong nanigas sa kinatatayuan ko nang mapansin ko ang isang babaeng estudyante sa may railings ng balcony. Nakasandal lang siya doon at nakatulala, nag-iisip. Nakatalikod siya kaya hindi ko makita ang mukha. Medyo natatakot, sinubukan ko siyang tawagin
Pero sa isang iglap, noong kumurap ako, bigla na lang siyang naglaho na parang usok. Hinahanap ko siya doon pero wala na talaga. Kahit na alam ko nang hindi estudyante yung nasa taas, may parte pa rin sa aking nag-aalala. Kaya noong makababa ako sa ground floor, dumiretso ako sa guard at sinabing may babaeng estudyante pa sa 4th floor. Sabi ko, kung pwede ay tingnan niya dahil siya na lang ata ang natira. Sinahi ko pang nakasandal siya sa railings pero hindi ko alam kung saan pumunta kasi bigla na lang nawala. Noong sinabi ko yun sa guard, napakamot siya sa kanyang ulo at sinabi sa akin, "Nako, sir, hindi po tao yun. Totoo pong may nagpaparamdam na multo ng babaeng estudyante sa floor na yon." Doon na niya ikinwento na may tumalon daw na estudyante mula sa mismong floor na yun noon. Kaya pala hanggang ngayon, doon pa rin gumagala ang kaluluwa niya sa parteng yon ng building.